Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po'y mag-aharal ng salita ng Diyos na nakasulat po dito sa Oimen, ang Biblia ng mga pastor. Ang ating pong pag-aaralan ay itong sinasabi ni Jesus. After na si mabautismuan ni Juan Bautista doon sa Jordan River nang magsimula siyang mangaral, pero bago tayo papalahot sa kanyang ministeryo, tayo muna ay iiling sa Diyos na siyang gagabay sa atin upang sa ganon siya ang pumatnubay sa atin upang paginabangan natin ang kanyang turo at aral. Alam nyo, kailangan nating ang patnubay ng Diyos sapagkat siya po ang nakakatalos ng ating puso at kaisipan upang ipaalam sa atin ang lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. Ano po? Ito po ang aming kahilingan, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. After ng baptism ni Jesus sa Jordan River, na kung saan binautismo siya ni Juan Bautista na tagapagbautismo. Sabi po sa Mateo chapter 4:17, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran na ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Para pag-arihan ka ng langit, ang sabi ni Jesus, talikuran. About face, patungkol sa iyong mga kasalanan. Yan ang tamang turo ng pagsisisi, pagtalikod ng kasalanan. Kasi po, yung kasalanan na yan, pag hindi mo tinalikuran, yan ang maging dahilan. Yan ang dahilan. Dito sa isang libro, yan, sa Isaiah 59:1, tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinahing. 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yang kasalanan, yan ang rason bakit ang Diyos hindi siya makikinig sa isang tao. Ang kasalanan, yan ang rason bakit ang tao aatulan ng Diyos pagkatapos na siya ay namatay dahil sa kasalanan. Maliwanag ang sinabi ng propeta Isaiah. Anong sabi niya sa verse 1? Tignan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang inyong inay. Naririnig pala ng Diyos ang inahing natin dito sa lupa. Pero bakit ayaw niyang makinig? Dahil nga po yan, sa sinasabi ni Jesus, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan upang pag-arihan kayo ng Diyos. Doon sa ganung bagay, ang Diyos ay makikinig sa atin. Amen? Amen. Biblical po yan, no? Wala tayong iniimbento dyan. Kaya marami pong nabibigong mga tao. Dasal sila ng dasal. Anong sinasabi nila? Bakit kaya hanggang ngayon ang inihiling ko, hindi ko pa nakakamit? Kaibigan, baka may kulang sa iyo. Baka naman yung tamang turo ni Jesus, hindi mo nagagawa. At ngayon narinig mo. Hindi siya nang iyong isagawa. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Talikuran.
talikuran. Kasi po, yung kasalanan, hindi ka pag-aharian ng Diyos yan. Kaya ka lang pag-aharian ng Diyos kapag nagsisi ka na. Repent! Aminin ang kasalanan mo sa Diyos at tingin mo sa Diyos na kanyang pag-aharian ka, kaibigan. Sa ganung bagay ay nakakatupad ka sa sinasabi ng kasulatan. Ang kasulatan po ay nagtuturo, nagtutuwid ng lahat ng kamalian ng tao. Kumbaga, parang answer and question ito. May tanong ka, may sagot ang Biblia. Merong sagot ang Biblia. Salamat, may Biblia tayong nagagamit. Kung sino man ang mga nag-compile nito, salamat sa inyo. Kung wala nag-compile, paano tayo? Yung iba naman, may Biblia na nga, ayaw pabasahin. Huwag kayong magbabasa ng Biblia. Mahirap po nawahin niya. Kami lang ang may karapatan magbasa. Haba, itong mga nagmamayabang na ito, sila lang daw ang may karapatan. Ano ka ba? Kayong mga ganyang mga reliyon, ano? Na nagsasabi kayo lang ang may karapatan? O yung inyong mga ministro lamang ang may karapatan at wala kayong karapatan? Ay ba, layasan ninyo yan. Hindi, sa demonyo yan. Pinipigil lang kayo upang matutunan ninyo, malaman ninyo. Ang gusto nila, sila lang ang magsasalita, sila lang nagbabasa, silang magsasalita, pero yung kanila sinasabi, iba sa kanilang binasa. Tama yung Biblia eh. Pero pag diniliber mo na, mali yung deliver mo. Bakit? Hindi nahayon sa Biblia yung deliver mo. Halimbawa, sabi nila, huwag mong basahin ng Biblia. Pero sabi ng Biblia, basahin mo ang Biblia, araw at gabi. Paano ngayon yan, kaibigan? Meron ba nakasulat na basahin mo ang Biblia? Araw at gabi? Meron po. Meron. Mga antikristo kayo. Pinipigilan nyo ang tao. Na matuto. Gusto niyo, binobola-bola lang ninyo ang tao. Maging sa eleksyon, ito ang dala natin. Ano yan? Ginagawa mong mga inutil. Ginagawa niyo mga inutil ang inyong kapwa. Ito ang dala natin, ha? Kasi nagbigay ito ng ganito. Anong binigay? Sabihin nila, walang involved naman eh. Kayong mga antikristo, pwede bang walang pera yan? Nilapitan ka ng kandidato, wala bang pera yan? Mga palibasa, kampo kayo ni Satanas, mga sinungaling kayo. Naturingan may reliyon kayo, pero tinatangkilik ninyo si Satanas, yung magnanakaw, pumapatay ng tao. Kunwari. Okay. Meron ba nakasulat? Basahin ang Biblia? Dito po sa Josue 1:8. Huwag mong kaliligtahang basahin. Huwag mong kaliligtahan basahin ang aklat ng kautusan. Tuloy. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasahad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pinababasa pala araw at gabi. Pagkatapos itong mga nagmamagaling ng mga ministro nito, huwag niyong basahin yan. Mahirap unawahin yan. Kami lang ang may karapatan magbasa. Ang masakit, sila na nga yung nagbabasa. Iba yung deliver nila. Anong sinasabi niya? Huwag kayong magbasa. Kita nyo na?
Anong deliver nila? Huwag kang magbasa. Pero sabi ng Biblia, magbasa ka araw at gabi. Huwag mong kaligtahan yan. O, wala. Meron kayong ano yan? Sige nga, tutulan ninyo. Ang nakasulat dyan, hindi naman ako tinututulan nyo. Yung salita ng Diyos. Kapag tinututulan nyo, ibig sabihin, magaling pa kayo sa Diyos. Gusto ng Diyos matuto tayo. Kayo naman, wag. Dito ang boto natin, ha? Oh, kasi meron. Oh. Di ba? Wala daw pera. Hoy, mga sinungaling. Mga kapon ni Satanas. Okay? Bakit tayo napunta doon? Ewan ko ba? So, sabi ni Jesus, repent! Talikuran ng iyong kasalanan upang pagarihan ka ng langit. Kumuha tayo ng halimbawa. Dito sa Lucas, chapter 18. Chapter 18. Ano nakalagay? Lucas 18, 19. Verse 9. Sinabi rin niya ang taligagang ito sa mga taong matwid, ang tingin sa sarili at ang hinahamak naman ng iba. Verse 10. May dalawang lalaki pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. So, dalawang tawa, isang pariseo, isang maniningil ng buwis. 11. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga lunya, o kaya katulad ng maniningil na buwis na ito. Itinuro yung katabi niya, maniningil na buwis. Yung sarili niya, inaangat niya. Pero, tuloy tayo. 12. 2 beses akong nag-ahayuno sa isang linggo. O, nag-ahayuno pa pala itong mayabang na ito. Twice a week. At nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Yan, taxpayer pa. Ay taxpayer. Nagbibigay pala ng 10 sa kanyang kinabibilangan simbahan, yung pariseo. Yung pariseo po may religion niya. Ang pangalan ng religion nila is Pharisees. Nagbabayad pala siya ng buwis. Ay, buwis. Ng 10%. 10% ng kinikita niya sa kanyang anak buhay. Nagbabayad siya na nagbibigay na pala ng 10%, nagbabayad. Okay? Nagbabayad kaya buwis itong mayabang na ito? Kasi wala naman nakalagay dito. Sana sinabi niya, nagbibigay din ako ng buwis. Wala eh. Siguro hindi nagbabayad ng buwis ito. 13. Samantala, ang maniningil ng buwis, ito naman, yung sa ibang salin ang tawag sa maniningil ng buwis, publikano. No. Ito, samantala, ang maniningil ng buwis o publikano na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, iyang-iya siya. Iyang-iya itong maniningil ng buwis. Hindi makatingin sa langit. Kasi alam niya, ang Diyos nandun sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mabag po kayo sa akin.
na isang makasalanan. Yun. Ito yung repentance. Inaamin niya yung kanyang kasalanan. Kaya sabi nga ni Jesus, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan upang pagharihan kayo ng langit. Okay? Malapit-lapit na yung paghahari ng langit kay taxpayer. Oh. Ano daw siya? Sabi niya, ako po'y makasalanan, maawa ka sa akin. 14. Sinabi ko sa inyo, ito sabi ni Jesus, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Kita nyo? Nandahil sa kanyang pagsisisi, pagtatapat na si makasalanan bilang taxpayer, ay tax collector. Nung panahon na yun, ano po, ang tingin nila sa mga tax collector, masasamang tao. Kagaya kay Jesus, nung pumasok sa isang tax collector ng bahay, ano sabi ng mga tao? Ay, pumasok siya, nakikain pa, sumalo sa pagkain, sa isang maniningil ng buwis. Yung masamang maniningil ng buwis, sabi nila. Kaya ang tingin nila doon, masasamang tao talaga itong mga tax collector. Itong tax collector, nanalangin siya. Hindi man lang makatingin sa langit. Kundi dinadago ka ng kanyang dibdib. Diyos ko, mahawa ka sa akin. Ako po isang taong makasalanan. Oh, anong sabi ni Jesus? Sa 14 ha, kung may Biblia kayo, sundan nyo. Sinasabi ko sa inyo. Dalawa kasi yun, ano? Isang pariseo, tax collector. Ang lalaking ito, yung tax collector, umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Kita niya? Naging matuwid po siya. Hindi siya matuwid kasi makasalanan siya. Ang tingin ng mga tao ng panahon nila yon, pagka tax collector ka, napakasama mong tao. Masama kang tao sa paningin nila. Anong nangyari? Repent. Nagsisi siya. Kaya sabi ni Jesus, naging matuwid siya, tax collector, sa harapan ng Diyos. Nakaganap ba siya sa sinabi ni Jesus? Nakaganap po siya. Amen. Tuloy. At hindi ang pariseo. Sa kabila ng reliyoso ang mga pariseo, hindi siya pala matuwid sa harap ng Diyos. Sapagkat ang sino mang nagmamatahas ay ibababa at nagpapakababa ay itinataas. Kasi mayabang itong pariseo. Kasi reliyoso ito eh. Tignan ko lang po dito sa index, ano. Kung meron itong sa talahan, tignan ko lang ha. Meron kasing hinahanap ko lang. Pariseo. Ito kahulugan ng pariseo. Ayon sa talahan ng salita. Verse 359. Pariseo. Kahanip sa isang napakahalagang grupo ng kapanahunan ni Jesus at ng mga apostol na mas higit na mas malaki ang kanilang bilang kaysa Saduseo at marami silang pagkakaibang dalawa. Ang mga pariseo ay napakatapat sumunod sa mga interpretasyon ng lumang tipan at ng mga tradisyon. Yan ng pariseo. Ano pa? Mayabang. Isipin mo, nananalangin, nagtuturo siya ng ibang tao, ikinukumpara ang sarili niya. Para bang napakataas niyang tao? Kaya naging matuwid sa harap ng Diyos yung makasalanang taxpayer. Sabi niya, Diyos ko, hindi po ako makatingin sa iyo, mahawa ka na sa akin. Dinadago ka ng kanyang dibdib. Diyos ko, mahawa ka.
Pero hindi siya nakatingin sa langit. Takot na takot siyang tumingin sa langit. Kasi alam niya, tagalangit ang Diyos. Hindi gaya nitong tax collector. Dito, tax collector. Parisiyong mayabang, nakatingin pa sa langit. Nagmamayabang. So, ang atol ng Panginoong Yesus ay naging matuwid yung makasalanan. Yung parisiyong isang reliyosong tao, siyang binaba. At sino tumanggap ng biyaya? Yung tax collector. Sana kung nakikinig ka, tax collector, magbago ka na. Sige, hanggang dito na lamang po, Simple lang pala, para paghaharian ka ng langit. Magsisi. Ano yung pagsisi? Pagtalikod ng kasalanan. Ano yan? Paggamin. Aminin mo sa Diyos yung iyong kasalanan, kaibigan. Alam mo, ang Diyos lagi nandyan, andang makinig sa ating mga panalangin. Huwag natin tularan itong mayabang. Wala tayong mapapala. Magyayabang ka. Wala rin, sayang. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Like, share na share. Ay yung mga na-share, ni-share nyo sa iba. Lalo na sa mga tax collector dyan. Every January ba? O simula ng January, February, Marso, Abril yan. Papayag ka ng tax. Maraming mandurugas dyan. Yung mga negosyante, binabago nila yung libro. Yung iba naman, magbabayad sila ng bus, kunwari. Inaati lang ang binabayad. Pinatatrabaho sa kanilang mga alam nyo na yan. Ang lagay ba naman yung for the voice. Imbis na magbayad ng 1 milyon, gagawin lang kalahating milyon. Okay, mga kaibigan. Salamat sa iyo po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat po. Napakaliwanag ng iyong itinuro sa amin. I-bless mo po ngayon ang bawat isa na datnan ng video ito, nanonood at nakikinig. Nawa kung hindi pa po sila nakasampalataya sa iyo, Panginoon Diyos, buksan mo puso nila, isipan, upang maunawaan ang iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, kaibigan, nawadat na kayo ng Bibliang ito, yan ng video ito, nasa mahayos na kalagayan. God bless us all. Minsan pa, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. God bless us all.